Sa araw po na ito ay lubos ang ating pasasalamat sa Diyos dahil po sa ating dalawang pari ng diocese na nagdiriwang ng kanilang ika-25 anibersaryo ng pagiging pari. Si Father Dennis Astor kaninang umaga at ngayon po ay si Father Kenneth Maso. Maraming salamat, Father Kenneth, sa iyong 25 taon ng paglilingkod. At ang paglilingkod ng isang pari, di man ito nasusukat na natitimbang ng kahit na anong paraan. Diyos lang nakakaalam na siyang tumawag sa iyo upang gampanan mo ang gawaing ipinagaganap sa iyo ng Diyos. Tama ang sabi mo, we do not plan our lives. We just say, yes, your will be done. If you insist to plan your life, sometimes God will surprise you, that God will put a stumbling block on your plan so that you will do His will, His better plan, full of grace, full of joy. Alam niyo po ay si Father Kenneth ay maihalin tulad talaga kay Nathanael, sapagkat si Nathanael ay natagpuan ng Panginoong Yesus na nasa ilalim ng puno ng igos bago pa man niya makilala ng lubos si Jesus. Ang tangi pong larawan ng pag-upo sa ilalim ng puno ng igos ay nasa kaisipang ang nasa ilalim ng puno ng igos ay nagdarasal at nagninilay ng kasulatan. Nagdarasal sapagkat mainam naman po talagang manatili sa ilalim ng malaking puno ng igos kung saan under the shade, and the shade is always a sign of God's presence in a desert. In a sun-baked place, you need a shade. And under a shade of the fig tree, you will be able to converse with the Lord. And at the same time, under the shade of a big tree, you will be able to contemplate on the will and on the word of the Lord. Sa palagay ko po, palagay ko lang naman, Father, plano talaga ng Diyos, andyan ka sa Bethel. Sapagkat maraming puno sa Bethel at maraming punong lalaki pa sa Bethel. You can make a choice which of the big trees you can stay to continuously pray and converse with the Lord and to continuously contemplate on His Word as you are a professor, a teacher, an instructor. You are, true enough, a bridge that connects and a stairway that reaches the high heavens while your 2 feet still stands on the mud and putik of Bethel. Sana nga po, tayo pong lahat, tulungan natin si Father Kenneth na ang kanyang buhay, pagiging isang lingkod ng Diyos, isang pari, ay maging ganap sa mga darating pang taon. Tama ka uli, Father Kenneth. Pagising mo sa umaga, napaka-ordinaryo ng araw. Kapag ang iyong piniritong itlog, di mo ginawang omelette, mananawa ka rin dyan. Magtanim ka ng malunggay, pag Lunes, malunggay. Magtanim ka ng ampalaya, pag Martes, ampalaya. Magtanim ka ng kalabasa, pag Merkules, kalabasa. Magtanim ka ng sibuyas, pag Webes, sibuyas ang nakalagay. Magtanim ka ng kamatis, pag Biyernes, kamatis. Pag Sabado at Linggo, tumigil ka munang magpirito ng itlog. Iba naman ang kainin ninyo. Pero biro, kahit sa napakasimpleng buhay, na animoy wala lang, diyan mo matatagpuan ang tunay na kaganapan ng kalooban ng Diyos at ng kagalakan ng Panginoon. Sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, sa tulong ni Padre Pio, nawa sa mga darating ng pangtaon ay tunay na maging hindi masabi kanina niyon,
maging kapaki-pakinabang po ang iyong buhay, ang lupang sa ibinigay. Congratulations, Father Kenneth, on to the next 25 years.